Sa Vancouver, iba't ibang opinyon matapos magpirmahan ng Memorandum of Understanding ang Pilipinas at Canada na layon sanang mapaigting ang ugnayan ng dalawang bansa sa ilang sektor. Ang grupong Bayan BC, inihayag ang kanilang pagkadismaya sa MOU. Sa isang sulat kamakailan, anilay tututulan daw nila sa bawat hakbang ang partnership ng Canada at Pilipinas. Diin ng grupo, tila pagpayag daw kasi ito ng Pilipinas na magpasailalim sa Canada. Basically, Canada is trying to increase its militarization in the Philippines, which, if we've learned anything from US's 9 military bases and counting in the Philippines, you do need to be firm in challenging the true culprits of our suffering, which is what we tried to do in this past week, having all these different actions confronting Marcos and Carney. Ang small business owner na si Maria Facundo Lili, dati sumasama lang daw sa mga prayer rally para sa kapayapaan sa Pilipinas at sa mundo. Pero kamakailan, naalarma raw siya at ang grupo nila nang tila sinusuportahan ni Prime Minister Mark Carney ang administrasyon ni Philippine President Ferdinand Marcos Jr. Hindi ko gusto yung administration na kailangan magiging accountable sila sa mga corruption. Yun lang naman. Yun, pinakasimple doon. Tubong Davao, nangangamba raw siya sa anyay lumalalang estado ng karahasan sa Pilipinas. Wala raw karapatan si Marcos Jr. na akuin ang recognition sa pakikipagnegosasyon tungkol sa mga critical minerals dahil hindi naman daw sa administrasyon niya nagsimula ang mga yun. Kahit daw kaliwat kanan ang pambabatikos sa kanya ngayon sa social media matapos dumalo sa welga sa bisita ni Marcos Jr. sa Vancouver kamakailan, mahalaga raw maibahagi niya ang saloobin at maliwanagan ng iba na hindi nila pakay manggulo sa nagdaang pagbisita ng Philippine President sa Canada. Kung paano ko ba ma-show sa kanila yung solidarity ko at saka yung kwan ko, I have to exercise my freedom of speech and expression. Wala namang mali doon. Si Trini Lopez, chair at founder ng Global Diaspora Canada, sinabing di raw nakakatulong ang parating pag-ungkat sa nakaraan. Prioridad daw dapat ngayon ang pagbangon. Alam natin ang history, hindi tayo masaya doon sa history na nangyari sa atin, okay? Alam natin yon. Pero we should learn from that. Pero it doesn't mean na nandun na tayo naka-stuck na doon. Otherwise, hindi na tayo mag-move on eh. Hindi lang para sa specific group ng mga Duterte. This is for all the Filipinos. Pro-Lenny, pro-Marcos, against ka or somebody. Ito is para sa lahat. Umaasa raw siya na may mabuting epekto ang pagpapatatag ng ugnayan ng Canada at Pilipinas. Remember, marami po tayong Filipinos sa Canada. 1,000,000 strong Filipinos na nandito na kailangan natin po ng protection. Dito sa Canada at sa Pilipinas. Pat Fernandez, Omni News, Vancouver.